Kabanata 2441. Uminom ng alak sa oras na ito. Para kay Gerst, masyadong nakakatakot ang karanasan ngayon. Hindi lang siya nawala, malapit na siyang mapilayan. Nang matapakan ni Surui ang likod ng kanyang kamay, biglang lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Dahil, kung tatapakan ni Surui ang kanyang paa ng matatag, ang likod ng kanyang kamay ay madudurog. Gayunpaman, gaano man siya kaitekot, wala itong silbi, at hindi mababago ni Surui ang kanyang diskarte muli. Kung manggahas siyang aibuli ang mga inchik, kailangan niyang bayaran ang presyo. Hindi ka ba nagdidiskrimina sa mga inchik? Hindi mo ba naisip na madaling aibuli ang mga Chinese? Sige. Kaya hinahayaan din namin ngayon na matikman mo kung ano ang pakiramdam ng pagsipa sa bakal na plato. Pakiramdam ng bisita ay parang hinahawakan ng mabigat na martilyo ang likod ng kanyang kamay. Kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw, at kahit ang nakakatakot na pressure ay unti-unting tumataas. Mukhang understatement pa rin ang Surui, nang walang anumang pagsisikap, ngunit sa katotohanan. Sa personal na karanasan mo lang malalaman kung gaano kaitekot ang lalaking ito. I-click. Chapter A. Bone crack sounded. Sa ilalim ng matinding pressure na ito, sa wakas ay hindi na ito kayang suportahan ng mga buto ni Gerst. Namutla ang mukha niya sa sakit, at wala na ang dugo sa labi niya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Surui ay hindi nagpakita ng awa, nagpatuloy siya. I-click, i-click, i-click. Sa tunog ng tuloy-tuloy na mga bitik ng buto, ang kamay ni Gust ay nadurog at ganap na na-deform, at ito ay itinuturing na tinanggal. Kahit na halos hindi ka na makabawi sa hinaharap, magiging mahirap na bumalik sa kasalukuyang antas ng flexibility. Kung nais niyang umasa sa kanyang mga kamay upang kumain muli, ito ay naging halos imposible. Konektado ang mga daliri sa puso, halos himatayan si Gerst sa sakit. Gayunpaman, binasag ni Surui ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay tinapakan ang kanyang kaliwang paa. Matapos ang tunog ng mga basag na buto sa kanyang kaliwang kamay, hindi na kinaya ni Gerst ang sakit, at tuluyang nahimatay. Lumingon si Surui at tumingin sa mersenaryong nakaluhod sa lupa, at sa sobrang takot ay tumawa siya ng sarkastikong. Ngayon, alisin mo ang lahat ng iyong mga kasama. Paano niya nadala ang napakaraming tao ng mag-isa? Ngumiti si Surui. Siyempre, matutulungan kita. Sabi, binuksan niya ang rolling shutter door, at pagkatapos ay inihagis niya ang halos 200 jin na mga lalaki sa kalsada ng paisa-isa sa bawat kamay. Umalis ka din. Sinipa at sinipa ni Surui ang asno ng huling mersenaryo. Ang lalaking ito ay hindi na makontrol ang kanyang katawan, at nahulog ng husto sa gitna ng kalye. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang puwete ng sipa ni Surui. Matapos ihagis ang mga taong ito sa kalye, bahagyang ngumiti si Surui at pagkatapos ay ibinaba ang shutter. Hindi niya sineseryoso ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Zhang Yaho. Lumapit siya kay Surui at same time na sinabi, "Kapatid, sa pagkakataong ito ay nagdulot ka ng malaking problema para sa akin, kailangan nating lahat na lumabas at iwasan ito." Ang sabi, si Zhang Yaho ay talagang naglabas ng isang balumbon ng pera at inilagay ito sa mga bisig ni Surui. Kung kukunin mo ang perang ito ay gagamitin bilang bayad. Alam na alam ni Zhang Yaho na kung sasaktan niya ang mga taong tulad nito sa lungsod ng kadiliman, tiyak na magdadala siya ng malaking problema sa kanyang sarili. Higit pa rito, ang Gust na ito ay may napakagandang relasyon sa pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas ng Palace of Gods and Kings. Pamilyar. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi sila makakaalis hanggat hindi natatanggap ng law enforcement team ang ulat. Hindi sinisisi ni Zhang Yaho si Surui, dahil kahit hindi kumilos si Surui, siya mismo ay may ganitong hininga. Sa kabaligtaran, labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Surui ngayon. Gayunpaman, tumawa si Surui. Nag-aalalang sinabi ni Zhang Yaho, "Kailangan talaga nating umalis ng mabilis. Kapatid, baka kagagaling mo lang sa madilim na mundo, huwag mong gawing hangin ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas dito, kapag sila ay na-target, maaari tayong itapon sa bilangguan." Ngayon, ang grupo ng mga tao ni Gust ay itinapon sa kalye, na napakakapansin-pansin, at ang pangkat ng pagpapatupad ng batas ay hindi isang tanga, at tiyak na hindi uupo. Ang restaurant na ito ay 2 blok lamang ang layo mula sa pinakamalapit na tanggapan ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas.
Basta makatanggap sila ng tawag. Wala pang 10 minuto makakarating na sila dito. Nung time na yon, gustuhin man nilang umalis, natatakot ako na hindi sila makaalis. Medyo nababalisa din si Xiaolan, ayaw niyang makita ang tagapagligtas na nadedawit dahil sa kanya. Itong panganay na kapatid na lalaki, at hipag, umalis ka na kaagad, magkikita pa tayo sa hinaharap. Nakangiti pa rin si Surui at umiling. Hindi na kailangang matakot sa kanila, ang mga taong ito ay hindi makatwiran. May ngiti din sa mukha ni Daniel Sharp. Sa katunayan, ang kapatid na babae ni Xiaolan ay nagpasaya sa kanya. Sa oras na ito, ang mahalagang anak na babae ni Zeus iniisip ang maliit na batang babae na ito, huwag isipin na bata pa siya, talagang nakakabigay puri siyang pag-usapan. Kaya, humakbang si Daniel Sharp at ay nalalayan ang balikat ni Xiaolan. Huwag kang mag-alala. Well, kung hindi tayo pupunta, hindi mo na rin kailangan pumunta. Siyempre hindi na niya kailangang pumunta, ang madilim na lungsod na ito ay halos hardin sa likod niya. Napakalaking bagay na turuan ng ilang hamak sa kanyang hardin sa likod. Gayunpaman, alam ni na Daniel Sharp at Surui na magiging maayos sila, ngunit sina Zhang Yaho at Xiaolan ay hindi. Nakita ng mag-ama ang kanilang benefactor na sobrang kalmado. Parang lalo akong kinakabahan. Nang may gustong sabihin si Zhang Yaho, nakangiting sinabi ni Surui. Brother Yaho, iyan na lang ang itatawag ko sa iyo, ngayon kailangan mong kumalma, ito hayaan mo akong hawakan ang lahat ng bagay, at hindi mo na kailangan lisanin mo ang lungsod ng kadiliman. Sa pagtingin sa kalmado at walang malasakit na tingin sa mga mata ni Surui, ang pagkabalisa sa puso ni Zhang Yaho ay nawala ng hindi maipaliwanag. Sa pag-iisip ng matinding husay na ipinakita ni Surui kanina, biglang naramdaman ni Zhang Yaho na maaaring kakaiba talaga ang binatang ito. Ngunit, ang gusto niyang sabihin ay naputol ng ngiti ni Surui. Kuya, nakatakdang magkita tayo. Ngayon ang kailangan nating gawin ay uminom ng 2 inumin. Pagkatapos kumain. Hihintayin ko ang pagdating ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Sinabi ni Surui. Hinayla si Zhang Yaho at ang kanyang anak na babae sa harap ng mesa, at nagkusa siyang magbuhos ng alak para sa kanilang dalawa. Halika, sa pagkakataong ito uminom ka ng alak, talagang kakaiba ang pakiramdam. Kinuha ni Zhang Yaho ang tasa at ininom ito. Mukhang mas matindi at malambing ang ergwoto kaysa dati. Ang temperatura ng alak ay unti-unting tumaas sa katawan, habang ang puso ni Zhang Yaho ay unti-unting kumalma. Kuya, siguradong hindi ka ordinaryong tao, sabi ni Zhang Yaho. Ang nakaraang karanasan ni Surui ay dapat na hindi karaniwan na magkaroon ng napakalakas na kasanayan at isang hindi sinasadyang nahayag na malakas na ugali. Tumawa si Surui at iniunat ang kanyang kamay. Kilalanin ulit kita, ang pangalan ko ay Surui, dati akong kabilang sa Special Reconnaissance Brigade ng Capital Military Region. Ang Special Forces ng Capital Military Region, Surui ay nagulat lamang ng pangalang ito, at hindi binanggit ang huling National Security Top Secret Training Office. Gayunpaman, kahit na sabihin ni Surui ang pangalan ng lihim na unit na ito, malamang na hindi ito malalaman ng karamihan sa mga tao. Matapos marinig ang pagpapakilala sa sarili ni Surui, iniunat din ni Zhang Yaho ang kanyang kamay at hinawakan ang mga kamay ni Surui. Dati akong kabilang sa Stormwind Special Forces ng Southeast Military Region. Pihira na talaga ngayon ang mga kamag-anak ko. Tapos na. Mga espesyal na lakas ng bagyo. Nang marinig ang pangalan, nakangiting sinabi ni Surui. Ang aming 2 koponan ay nagkita ng higit sa 1 beses sa kompetisyon ng mga espesyal na puwersa ng National Military Region. Napuno na ng emosyon ang puso niya. Lumikha ng isang pakiramdam ng intimacy. Nakakalungkot na hindi pa ako nakipaglaban sa Capital Special Forces. Nakangiting sinabi ni Zhang Yaho, ang araw na ito ay isang karanasan. Ngumiti si Surui at muli siyang hinawakan. Pindutin ang tasa. Sa katunayan, ngayon ay itinuturing na nakikipaglaban sa tabi, ang pakiramdam na ito ay talagang hindi karaniwan. Sinabi ni Zhang Yaho. Ngunit hindi ako nagyayabang tungkol sa isang bagay. Ako din talaga ang squad leader ng cooking squad. Karaniwan akong may mabigat na gawain sa pagsasanay. At madalas akong hinihiling ng aking mga kasama na magbukas ng isang maliit na kalan kasama ko. Nakangiting tanong ni Surui, kung gayon, bakit mo naisip ang madilim na lungsod? Well, hindi naman dahil sa buhay.
Sinabi ni Zhang Yaho. Ako ay isa ng first class Sargento Major bago ako magpalit ng karera. Ngunit hindi ko gustong magtrabaho sa gobyerno noong panahong iyon. Bagamat na-assign ako sa isang unit, hindi ako pumunta para mag-report. Sa halip, nagpunta ako sa Africa at nagtrabaho bilang isang mersenaryo sa loob ng ilang taon. Ang Asian Tiger pala na ito ay may paikot-ikot na karanasan kaya nagpunta pa siya sa larangan ng digmaan sa Africa. Hindi madali, tumingin si Surui sa mga mata ng kabilang partido. Sa tingin ko, naranasan mo na ba ang lahat ng sikat na digmaang iyon? Oo, nakapunta na ako dyan. Sinabi ni Zhang Yaho. Halos hindi ako mamatay ng ilang beses. Nadama ko na ang ganitong uri ng buhay ay masyadong mapanganib. Bagamat kumita ako ng malaki. Maaaring ang buhay ko ay kumita ng pera ngunit hindi ang buhay ko para gugulin ito. Tapos pumunta ka sa Dark City. Hindi, bumalik ako sa Huaxia sa gitna, at ang aking manugang na babae ay iginiit na hiwalayan ako. Napabuntong hininga si Zhang Yaho. Wala ako sa bahay nitong mga taon, talagang pinaghirapan ko siya. Walang pinagkaiba sa pagiging balo. Naiintindihan ko na gusto niya akong hiwalayan. Hindi mo ba itinago? Sabi ni Daniel Sharp. Maraming taon na naming inaantala ang mga tao. At hindi na namin ito maaaring ipagpaliban pa. Tsaka nakahanap na siya ng magandang partner. Nakipaghiwalay ako dito at nakuha ko ulit pagkalipas ng ilang araw. Sertipiko ng kasal. Marahan na ba maantong hininga si Surui? Laging walang paraan para sabihin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Malaki ang binayaran ni Zhang Yaho para sa bansang ito. Ngunit sa isang maliit na pamilya. Ang kanyang ama at asawa ay hindi kwalipikado. Napakalaki ng sakripisyo ng mga sundalo at asawang militar, ngunit ang ganitong uri ng sakripisyo ay mahirap maunawaan ng mga tagalabas. Kaya dinala mo ang iyong anak na babae sa lungsod ng kadiliman. Nakangiting tanong ni Surui, hindi talaga tinatahak ng ama na ito ang karaniwang landas. Si Xiaolan ay dapat talaga siyang fop. Ngunit mahal ako ng babaeng ito, at natatakot siyang mamatay ako sa katandaan at walang mag-aalaga sa akin, kaya kailangan niyang sundin siya. Nakangiting sinabi ni Zhang Yaho. At saka, nandito ang pamilya ko. Masyadong introvert ang babae at madaling mabuli, kaya magandang dalhin ito sa lungsod ng kadiliman upang makita ang mundo, dapat mong gamitin ang iyong kapangyarihan. Nang marinig ito, tumawa si Surui, na mula ang mukha ni Xiaolan. Ang iyong Xiaolan ay talagang napaka-introvert. Umiling si Surui. Nakaramdam ng kaunting kawalan. Sinabi ni Zhang Yaho na gusto niyang sanayin si Xiaolan. Ngunit ang pagsasanay na ito ay masyadong walang awa. Napakaraming madilim na mundo, pagkalito. Hindi siya nag-aalala kung ano ang mangyayari sa kanyang anak. Habang may ilang nagkukwentuhan ay biglang umalangaw-ngaw ang isang sasakyan sa labas na sinundan ng mas malakas na sigaw. Lumalabas ang mga tao sa loob, napapalibutan ka. L. Kabanata 2442. Ang mga may mata ay hindi nakikilala ang bundok tay. Ang dapat dumating ay palaging darating. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay narito na sa wakas ito ang pinakakinababahala ni Zhang Yaho. Actually, sa nakalipas na 10 minuto, hindi siya makatakbo ng napakalayo. Natatakot ako na sa loob ng kalahating araw, mahuli ng law enforcement team ang kanilang mag-ama. Kitang-kita sa mukha ni Xiaolan ang gulat. Siya ay isang magandang ugali na babae. Nang makarating siya sa madilim na mundo ay nakita niya ang napakaraming baril at napakabangis na tao. Maging ang mga eksenang makikita lamang sa mga pelikulang pulis at gangster noon ay talagang lumalabas sa harapan nila sa panahong ito. Gusto ni Zhang Yaho na ay ehersisyo ang kanyang anak, ngunit sinubukan niya ng husto. Nakangiting tumayo si Surui at sinabing, huwag kang mag-alala, nandito ako. Nandito ako. Ang mga simpleng salitang ito ay tila may walang katapusang kapangyarihang mahika, na maaaring magdulot ng malakas na kumpiyansa sa mga tao. Sinabi ni Zhang Yaho. Kapatid, pagkatapos ng insidente ngayon, kung maaari akong magpatuloy na mabuhay, kapag kailangan ko ng tulong sa hinaharap, wala akong ganap na masasabi, ang espada at ang dagat ng apoy. Isa din itong lalaking napakasaya. Siyempre mabubuhay tayo. Nakangiting tumango si Surui, pagkatapos ay naglakad papunta sa rolling shutter door at hinayla ito pataas. Ang kalye sa labas ay kinulong na. 2 sasakyang anti-riot para sa mga law enforcement team ang nakaparada sa pasukan ng hotel. 5 o 6 na miyembro ng pagpapatupad ng batas ang may hawak na M.
assault rifles at pinupuntirya ang pasukan ng hotel. Dumating na rin sa pinangyarihan ang isang ambulansya at dinadala ang mga sugatang mersenaryo sa sasakyan. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng labanan ay madalas na nangyayari sa lungsod ng kadiliman. Ito ay napakakaraniwan. Pagkatapos ng lahat sila ay mga elemento ng labanan. Maaari silang magsimula ng away kung hindi sila sumasang-ayon. At sa maraming pagkakataon, hindi mahuli ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ang napakaraming tao. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Si Guest ay kaibigan ng maraming tao sa law enforcement team, at ngayong wala na siyang mga kamay, walang dadang sampal ito sa mukha. Sa oras na ito, namumutla na ang detachment leader ng law enforcement team na nakatayo sa tabi ng riot van. Para sa kanya, ang pakiramdam na ito ay talagang masama. Palaging kapatid niya ang bisita, at siya ang naunang tumawag kay Ghost ng tip. Gayunpaman, ang may-ari ng restaurant na ito, na alam na si Ghost ay may malapit na relasyon sa pangkat ng pagpapatupad ng batas, ay naglakas loob na kumilos ng ganito, siya ay naiinip lang. Ito ay hindi upang ilagay ang pangkat ng pagpapatupad ng batas sa mga mata. Huwag kang gagalaw. Ibaba mo ang iyong mga armas, itaas ang iyong mga kamay. Sigaw ng squad leader. Nakapagdesisyon na siya, dapat niyang turuan ng magandang leksyon ang mga bastos na ito. Ito ang lungsod ng kadiliman, at ang kamahalan ng pangkat na nagpapatupad ng batas ay hindi maaaring hamanin. Ang pangalan ng sub-commander na ito ay Mortas. Dati siyang mersenaryo. Bagamat sumali siya sa Palace of the God King at naging maayos ang pakikitungo sa law enforcement team, marami sa kanyang masamang ugali ang hindi nabago. Napakadakila ng kanyang kapangyarihan. Sa proseso ng pagpapatupad ng batas, ginamit ni Mortas ang kanyang kapangyarihan para pagyamanin ang sarili. Gayunpaman, nang makita niyang malinaw ang batang figure na nakatayo sa ilalim ng rolling shutter door, nakatulala pa rin siya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito, na mukhang hindi malakas, ay nagawang baligtarin si Ghost at ang ilang mga subordinate sa lupa. Pinigyan ni Mortas si Ghost ng napakatagong tingin. Ang huli ay nahimete at hindi makapagbigay sa kanya ng sagot. Ngunit ang mersenaryo na nahati ang puwit ni Surui ay nagbigay ng punto kay Mortas. Pagtango ito ay nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Surui. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Mortas ang isang nakakatakot na tingin sa mga mata ng mersenaryong ito. Ang lahat ay lumalaban sa madilim na mundo. Maraming beses. Kahit na sila ay patayin kaagad, hindi sila magkakaroon ng anumang takot. Alam ni Mortas na ang mersenaryong kanina lang ay laging gumamit ng lakas ng loob. Siya ay malaki at sikat, ngunit ano ang takot sa kanyang mga mata? Kung hindi mo pa naramdaman ang pressure ng malakas sa malapitan, hindi mo malalaman kung anong uri ng inis ito. Gustong tingnan muli ni Mortas ang mersenaryo, ngunit isinakay na ang huli sa ambulansya. Itaas mo ang iyong kamay, hindi mo ba naririnig? Umungol si Mortas kay Surui. Kung hindi ka makikipagtulungan, babarilan ko. Napakaraming tao sa paligid ni Surui ay ganap na hindi natatakot sa madilim na nguso. Ngunit kung siya ay isang ordinaryong tao, ang kanyang mga paa ay humina at siya ay bumagsak sa lupa nang hindi mapigilan. Gayunpaman, ang sulok ng bibig ni Surui ay nagpakita ng pagngisi. Okay, dahil magbabaril ka, bakit hindi mo sabihin sa akin, ano ang tiyak na batayan para sa pamamaril ng pangkat na nagpapatupad ng batas? Dahil sa pangungusap na ito, biglang natahimik si Mortas. Nima, Lao Su ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Kung ano ang sinasabi ng law enforcement team ay kung ano ang sinasabi nila. Kailangan bang magsumbong sa iyo? Nagbibilang ako hanggang 10, at kung maglakas loob akong labanan ang pag-aresto, babarilin ko kaagad. Naiinis si Mortas na magpaliwanag kay Surui. Ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Surui ay naging mas matindi. Napakabuti, ngayon, sa wakas ay hinayaan mo akong makita kung nasaan ang offline na pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Obviously, partial na ang kabilang partido kay Ghost at sa iba pa simula ng unang paglabas, masyado itong nakahubad. Kapag nawala ng katarungan at hustisya ang law enforcement team ng Palace of the Gods, wala na talagang saysay ang tinatawag na law enforcement, at bubuo pa ito ng tumor. Kung patuloy na hahayaan ng palasyo ng Diyos Hari na kumalat ang sitwasyong ito. Kung gayon ang buong pangkat ng pagpapatupad ng batas ay maaaring masira, at sa oras na iyon, ang kamahalan ng palasyo ng Diyos Hari ay maaapektuhan.
Siguro, may sasamantalahin ang pagkakataong ito para bumangon at tumawag sa lahat na maghimagsik laban sa palasyo ng Diyos Hari. Huwag hayaang mawala ang anumang bulate, kung nakita mo sila, dapat mong harapin kaagad. Puno ng lungkot ang ekspresyon ni Mortas. Hindi niya pinansin ang pangungutya ni Surui at sinabing, 1, 2, 3. Lumapit din si Zhang Yaho sa pintuan, sinabi niya, natalo ko ang lahat ng mga hamak na ito. Kung gusto ng iyong God King Palace na arestuhin ang mga tao, pumunta ka lang at arestuhin ako. Bagamat sinabi ni Surui na narito siya para lutisin ang lahat ng problema, ngunit nang mangyari ang ganoong bagay, hindi niya maaaring hayaang dalhin ito ni Surui ng mag-isa. Sa banyagang bansang ito, bihirang makatagpo ang isang retiradong sundalong Chino, at tama siya sa kanyang init ng ulo. Si Zhang Yaho ay may damdamin ng pakikiramay sa kanyang puso. Hindi niya gustong panoorin si Surui na nakipagsapalaran ng mag-isa. Nakita ni Mortas ang isa pang tao at agad na sumigaw. Tiluhin mo ako. Hindi man lang siya nagbilang, mapangasar na mga mata ni Surui at panunokso. Ang mga salita ay lubos na ikinagalit niya. Nakatitig kay Surui, sinigawan ni Mortas ang kanyang kalaban, kung may malisyosong lumalaban sa pag-aresto, barilin ako kaagad. Huwag mag-alinlangan. Ngunit, sa sandaling ito, isang boses ng babae ang biglang umalangaw-ngaw mula sa restaurant. Ang boses na ito ay malamig at galit, at ang mga tao ay hindi maiwasang manginig nang marinig nila ito. Nakikita ko kung sino ang manggahas. Ang may-ari ng boses na ito ay si Daniel Sharp. Siya ay karaniwang mukhang isang pinakamatandang binibini. Ngunit kapag ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa oras na ito, siya ay talagang nagpapakita ng isang malakas na pakiramdam ng higit na kahusayan. Ang babae ni Zeus ay katumbas ng prinsesa ng lungsod ng kadiliman. Ngayon, may gustong manghuli sa kanya. Hindi ba't iyon ang kinakain ng puso ng oso at apdo ng leopardo? Nang lumitaw si Daniel Sharp, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay hindi maipaliwanag na nataranta. Sa totoo lang, hindi gaanong nakakakilala si Daniel Sharp dito. Ang panganay na babae ay walang magandang relasyon kay Zeus dati. Ngunit madalas siyang nanatili sa Hall of Hades. At kahit na lumahok ng ilang beses na incognito, ang digmaan sa pagitan ng mga mersenaryo, sa makatuwid, ang mga miyembro ng mababang palasyo ng Diyos Hari ay hindi siya kilala. After the initial panic, lahat sila ay nagsimulang hamakin ang sarili nila ng palihim, paano sila matatakot ng ganito ng isang babae. Bagamat sub-captain si Mortas, napakalayo pa rin niya sa pinakamataas na palapag ng Palace of the God King, kaya hindi pa niya nakilala si Daniel Sharp. Nang makitang may babaeng nang-ahas na suwayan ang kanyang autoridad, natawa siya sa galit. Ibigay mo sa akin ang baril. Kumuha ng assault rifle si Mortas at naglakad patungo kay Daniel Sharp. Hindi napigilan ni Zhang Yaho na tumigil sa harap ni Daniel Sharp nang makita niya ito. Para sa isang babae na manindigan para sa kanyang sarili tulad nito, si Zhang Yaho ay labis na naaawa. Kasabay nito, lubos ding hinangaan ni Zhang Yaho ang katapangan ng babaeng ito. Sa ganitong katahimikan at tindig, natatakot ako na karamihan sa mga lalaki ay hindi siya kayang pantayan. Para sa kabaitan ni Zhang Yaho. Isinasa puso ito ni Daniel Sharp, ngunit umunlad ang usapin hanggang sa puntong wala na itong kinalaman sa restaurant na ito at ang iba ay ang usapin sa loob ng palasyo ng Hari ng Diyos. Ngayon, ang prinsesa ng madilim na lungsod ay naglilinis mismo ng basura. Nilumpasan niya si Zhang Yaho at naglakad din pasulong, kaya sinalubong siya ni Morta sa gitna ng kalye. Ang mga mata ni Daniel Sharp ay kumikinang, habang ang mga mata ni Mortas ay puno ng mapaglaro. Nagkatinginan ang dalawa ng ganito. Napakatahimik ng eksena, ngunit ang katahimikang ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng inis. Tinabi ni Zhang Yaho ang braso ni Surui. Kuya, girlfriend mo. Ngumiti si Surui. Huwag kang mag-alala sa amin, kakayanin niya ang lahat. Sa kabila ng kanyang sinabi, hindi maiwasang mag-alala si Zhang Yaho na hindi alam ang tunay na pagkatao ni Daniel Sharp. Beauty, ang ganda mo, bakit ka tumatawid sa maputik na tubig na ito? Nakatayo ng 1 metro sa harap ni Daniel Sharp, huminto si Mortas, ang pangungutya sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataka. Sa sobrang ganda ng mukha at sobrang sukdulang figure, mahirap talagang hindi tumingin ng pangalawang tingin. Sa madilim na lungsod na ito, bihirang makakita ng ganito kagandang babae.
Itinaas ni Mortas ang kanyang braso, at ang assault rifle sa kanyang kamay ay sumundot sa matayog na dibdib ni Daniel Sharp. Huwag ka nang umabant, kung hindi, kahit maganda ka, hindi kita bibitawan. Sarkastikong sabi ni Mortas. Napaatras si Daniel Sharp. Oo, kung hindi siya umatras, kakainin siya nitong Mortas. Sadyang tinutusok ng baril ng kalaban ang kanyang dibdib na halatang pagsasamantala sa kanya. Kung iniisip ito, ang puso ni Daniel Sharp ay puno ng hindi mapigil ang galit. Law enforcement team pa rin ba ito? Crime squad talaga ito. Sa oras na ito, 1 sentimetro na lang ang layo ng nguso ni Mortas mula sa matayog na tuktok sa harap ng dibdib ni Daniel Sharp. Ngunit hindi nagpahuli ang una, at gustong samantalahin ang pagkakataong sandutin ng magandang babaeng ito. Beauty. Ang tapang mo ay napakahusay. Ngunit lumabag ka sa batas, kaya dapat kang sumama sa akin. Sinabi ni Mortas, kung hindi, wala akong pakialam na barilin kayong dalawa ng mga bala. Isang bundok ang pinatag. Naiupi. Tinasalamin ng talatang ito kung gaano siya duguan, malupit at perwisyo. Pagkatapos marinig ito, biglang naglabas ng 2 malamig na ilaw ang mga mata ni Tsurugi. Kabanata 2443. 2 matanda. Ang Mortas ngayon ay sukdulan na ang kahulugan ng mga salitang pagpapatupad ng batas at paglabag sa batas. Pagkatapos sabihin ang 2 napakaliit na salita na iyon, iniunat niyang muli ang kanyang mga braso pasulong, iniisip ang paggamit ng bar aisles para samantalahin si Daniel Sharp. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nahawakan ng kanyang bibig ang dibdib ni Daniel Sharp. Dahil, biglang lumiwanag sa harap ng kanyang mga mata ang isang purple sword glow. Magsipilyo. Ang purple soft sword ni Daniel Sharp, parang mahabang ahas, ay biglang pumulupot sa braso ni Mortas. Pagkatapos, pumitik ang kanyang palso at hinayla bigla. Dahil dito, ang purple soft sword na ilang beses nang nakapulupot sa braso ni Mortas ay diretsyong binawi. Basag-basag lahat ang damit sa braso ng huli. At maging ang braso niya ay tumutulo na rin ng dugo sa sandaling ito. Napasigaw si Mortas. Nahulog din sa lupa ang assault rifle sa kanyang kamay. Ang paglipat ni Daniel Sharp ay naging sanhi ng isang layer ng balat na naahit sa kanyang braso. Mukhang kamangha-mangha. Ang purple soft sword ay napakatigas at malambot na sandata, napakalakas nito. Sinabi lang ni Mortas na gagamit siya ng mga bala para maputol ang bundok ni Daniel Sharp, ngunit sa isang kisap mata, napakasakit ang binayaran niya sa kanyang mga salita. 2 salita, nararapat. Sa mga taong ito, halos hindi pa inaatake ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa madilim na lungsod, maliban sa isa sa templo ng araw, si Daniel Sharp, maaari itong ituring na kabanata 2. Na disgrasya. Napakasakit sa pakiramdam na inahit ang isang suso ng laman, nanginginig si Mortas sa sakit at pawis na pawis. Maraming linya ng kawalang katarungan ang magpapakamatay sa sarili. Sa pananaw ni Tsurugi, ang Mortas na ito ay ganap na patay kung hindi siya mamamatay. Naglakas loob pa siyang maustiyahin ang anak ni Zeus. Kung ipaalam niya sa kanyang ama, sulit ba ito? Ang mukha ni Daniel Sharp ay nagyelo. Naglakas loob ka bang magsalita ng walang kaparirikon? Hindi alam ni Mortas kung sino ang kanyang nagalit, at agad na sumigaw ng galit. Baril mo ako, barilin. Nilabanan nila ang pag-aresto at pinatay sila. Sa anumang kaso, ang pag-uugali ni Daniel Sharp ay nagdulot ng malubhang pinsala. Sa pananaw ng law enforcement team, talagang kwalipikado silang bumaril. Gayunpaman, ang kwalipikasyong ito ay ibinigay ng palasyo ng hari ng Diyos. Ang sinumang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang ito ay maaaring alisin ito. Walang makakapigil nito, at walang silbi ang pigilan. Nakikita ko kung sino ang manggahas. Sa oras na ito, isang dagandong ang dumating mula sa malayo. Sinundan ng mga tao ang dagandong, at 2 lalaking nakaputi ang lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain, at pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo sa lugar. Napakabilis ng takbo ng 2 taong ito, halos sa isang kisap mata ay lumilitaw na sila sa gitna ng field. Nang makita ang 2 taong ito na lumilitaw, tila nagkaroon ng gulugad si Mortas, at agad na sumigaw. 2 matanda, nasa misyon ako at bahagyang nasugatan, ngunit hindi mahalaga, hindi ito problema. Impluwensya mo akong patayin ang gangster. Patayin ang gangster. Matapos marinig ito, isa sa mga sikat na lalaking nakaputi ang sumampal kay Mortas ng sampal sa likod.
Matapos lumiko ng 2 beses sa hangin, bumagsak ito ng husto sa lupa. At pagkalapag niya, ang 2 braso niya ay dumudugo ng husto sa lupa, at napasigaw na naman siya sa sakit. Ang lasa na ito ay napaka hindi kasiya siya. Elder, bakit mo ako sinasaktan? Hirap na sabi ni Mortas. Mataas na namamaga ang kanyang pisngi, ilang beses nang nabunat ang kanyang mga ngipin, at puno ng dugo ang kanyang bibig na tila nakakagulat. Kung maglakas loob kang saktan ng panganay na babae, mamamatay ka. Hinaglat ng isa pang matanda na nakaputing damit si Mortas mula sa lupa, pagkatapos ay pinagpag ang kanyang braso at itinapon siya palabas. Nauntog ang katawan ng huli sa pader, at saka dahan-daang dumula sa lupa. Ang pambubugbog sa mga tao ay parang painting. Tila ang kakayahan ng matanda na ito na nakasuot ng puti na kontrolin ang kapangyarihan ay umabot na sa napakataas na antas. Dapat ay kambal ang 2 matanda na nakasuot ng puting damit. Halos magkapareho sila ng haba. Mukha silang 50 taong gulang. Mula sa mga puting robe sa kanila, mahuhusgahan na ang 2 ito ay napaka-unusual. Gayunpaman, alam ni Daniel Sharp na ang 2 ito ay mga elder ng law enforcement team, at sila rin ang mga kanang kamay na lubos na umaasa sa pagsikat ni Zeus. Sa simula, ang law enforcement team ay pinangangasiwaan ng magkapatid na kambal. Ngunit kalaunan ay tumanda na ang 2. Kaya unti-unting naglaho, sa mga karaniwang araw. Bihira silang magtanong tungkol sa mga partikular na gawain, at ang kaukulang gawain ipaubaya ito sa Trove Island at sa iba pang mga kabataan upang harapin ito. Ngayon lang, bakit lumabas ang veterano na ito ng law enforcement team ng hindi karaniwan? Bukod dito, pagkatapos ng kanilang debo, hindi nila sinusuportahan ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas, ngunit sa halip ay tinalo ang pinuno ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas para sa babaeng iyon. Abay, maling gamot ba ang ininom ng 2 ito? O tumatanda ka na at nalilito? Paano nakatutok ang busol ng baril sa sariling bayan? Nang makitang lumitaw ang 2 matatandang ito, ang mga miyembro ng tagapagpatupad ng batas na iyon ay bahagyang nag-alinlangan, hindi alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali, hawak ang kanilang mga baril. Ang pinakamahalaga ay ang mga salitang sinigawan ng 2 matanda ay natarante silang lahat. Maglakas loob na sakta ng panganay na babae, mamamatay ka ba? Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Hindi makapaniwalang tumingin kay Daniel Sharp ang mga miyembro ng law enforcement team, na hinuhulaan ang pagkakakilanlan ng magandang babaeng ito. Sino ang matatawag na, Miss, ng 2 matataas na matatanda? Sino pa ang nasa palasyo ng Diyos na hari? Sino pa? Nakita ng mga taong ito ang lilang malambot na espada sa mga kamay ng magandang babaeng ito. Ang dating kapangyarihan ng malambot na espadang ito ay nakita ng sarili nilang mga mata. Siya nga pala, ang lilang malambot na espada. Hindi ba ito ang signature weapon ni Daniel Sharp? Sa pagtingin sa buong lungsod ng kadiliman, natatakot ako na hindi ko mahanap ang 2 kabanata. Hindi kaya ang blonde at blue-eyed super beauty sa kanyang harapan ay ang panganay na ginang ng palasyo ng Diyos Hari, ang anak ni Zeus? Dapat ganito ang kaso, kung hindi, bakit kailangang manindigan ang 2 matatandang iyon na may napakataas na kwalifikasyon at mataas na katayuan? O Diyos ko, nag-provoke sila ng napakalaking pangalan. Ang pag-iisip nito ay nagpapasama sa mga taong ito sa kanilang sarili. Ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas ay kabilang sa pamilya ni Daniel Sharp. At bilang isang resulta, ang aking grupo ng mga tao ay talagang dumating upang arestuhin ang may-ari. Anong klaseng kanta ang kinakanta nila? At sa oras na ito, si Mortas, na nakahandusay sa lupa at nangangitim ang mga mata, sa wakas ay napagtanto kung ano ang nangyayari, at ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng takot. Dam, kailan ko ba aalisin ang problema ko na hindi ako makalakad kapag nakakita ako ng magandang babae? Ang oras na ito ay ang pinakamahusay na aralin. Hindi siya dapat kumain ng tofu ni Daniel Sharp. Nagbanta pa siyang gagamit ng mga bala para patagin ang tuktok ng dibdib ng kalaban. Diyos ko, napakalaking pagkakamaling nagawa ko. Ang ganitong mga salita ay hindi maaaring tiisin ng sinuman. Ito ang anak ni Zeus. Patay na, siguradong patay na. Umiyak si Morta sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsimulang gumapang ng husto kung nasaan si Daniel Sharp.
Nagkamali ako, kung alam kong ikaw iyon, hinding-hindi ko na ginawa, ang pait na iyak ni Mortas, kasing lungkot ito ng kalungkutan, akala ng mga taong hindi alam ay kamamatay lang. Napakalamig ng mga mata ni Daniel Sharp, at walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Miss, nabigla ka, sabay na sabi ng dalawang matanda. Marahil dahil sa kambal, magkakaroon ng magandang koneksyon ang dalawa sa maraming paraan. Okay lang sa akin na matakot, ang point is, I don't hope masyok ang iba sa law enforcement. Tiningnan sila ni Daniel Sharp ng bahagya, at pagkatapos ay sinabi. Dalawang elder, marami na akong nakitang iskandalo sa law enforcement team kamakailan. Sa tingin ko, oras na para lumabas ka at ayusin itong muli. Matapos marinig ito, sinabi ni na Xiangming kay Elder Lee. Miss, sisimulan namin kaagad ang paglilinis. Matagal nang wala ang dalawa, at ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay hindi na kasing simple ng dati, at may mga masalimuot na relasyon sa interes. Mas madaling sabihin kaysa gawin kung gusto mong iwasto ito. Kumuha si Daniel Sharp ng tissue. Pinunasan ng dugo sa purple soft sword. At sinabing, dalawang elder. Pangit ang nakikita ko, baka hindi mo talaga makita, kung ang law enforcement team kung magpapatuloy ito, mas mabuting mag-disband. Balang araw, tuluyan na silang mawawala ng kredibilidad. Nabuwag. Ang bigat talaga ng salitang ginamit ni Daniel Sharp. Ngunit naramdaman niyang dapat niyang sabihin iyon. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay napakahalaga sa palasyo ng Hari ng Diyos. Huwag tingnan ng mga gawain na ginagawa nila para mapanatili ang batas at kaayusan tuwing weekdays. Pero kung tutuusin, ang ginagawa nila ay may kinalaman sa mukha at reputasyon ng palasyo ng Diyos Hari. Nitong mga nakaraang araw, nanlamig ang kanyang puso sa nangyari kay Daniel Sharp. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, ang palasyo ng Diyos Hari ay mawawasak ng mga taong ito. Dapat nating linisin ang mga dumi na ito. Dapat nating ayusin ang kapaligiran. Miss, nagkamali ako, patawarin mo ako. Iyak pa rin ng iyak si Mortas. Si Daniel Sharp na ngayon ang bida. Malamig niyang tiningnan si Mortas at sinabing, sa tingin ko, noong ipinakita mo lang sa akin ang mukha na iyon, hindi mo siguro inaasahan na lalabas ang sitwasyon. Isang pitik na ganyan. Oo, sinong mag-aakala? Narinig ito ni Mortas at alam niyang tapos na ang lahat, at hindi na siya mapapatawad ni Daniel Sharp. Makipagtulungan sa mga tagalabas at sirain ang imahe ng aking pangkat na nagpapatupad ng batas, nilalabag ng mga tagapagpatupad ng batas ang batas at nilalapastangan ang palasyo ng Diyos Hari. Sa tingin mo ba ay may iligtas kita? Huminto si Daniel Sharp at sinabing. Ayon sa law enforcement team panuntunan. Paano mo dapat harapin ang iyong sitwasyon? Pagbaril. Diretsyong sabi ng isang matanda. Ang malamig at walang awa na mga salitang ito ay nagpanginag kay Mortas. Nang itutok niya ang kanyang baril kay Daniel Sharp, hindi niya alam na haantong siya sa ganito. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa palasyo ng Hari ng Diyos ay dapat talagang maalis. Sa oras na ito, nakangiting lumapit si Surui at sinabi sa dalawang elder na nagpapatupad ng batas, long time no see, two seniors. Apollo, ikaw talaga. Sabay-sabay na sigaw ng dalawang matanda sa pagpapatupad ng batas. Chapter 2444. Nangako ka na pupunta ako sa Amerika. Si Zhang Yaho at ang kanyang anak na si Xiaolan ay nakatayong magkatabi sa pintuan ng restaurant. Sa oras na ito, ang mag-ama ay parehong nadama na ang kanilang mga utak ay tila hindi sapat. Ang law enforcement team, na napakayabang ngayon, ay nagsimulang humingi ng awa sa isang kisap mata. Umabot pa sa antas ng pagmamakaawa. Ang sitwasyong ito ay isang matinding kabaligtaran. Dad, sino ang dalagang iyon? Bakit siya nirerespeto ng iba? Tanong ni Xiaolan. Napalunok ng mariin si Zhang Yaho na parang kagagaling lang sa kalagayang iyon, sinabi niya ng may mapait na ngiti. Kung wala na, siya ay anak ng Diyos na si Haring Zeus, si Daniel Sharp. Sa oras na ito, naisip ni Zhang Yaho kung bakit hindi lumapit si Surui upang protektahan siya noong gagawin na ito ni Daniel Sharp. Sa bagay, ang law enforcement team ay pag-aari niya, kaya walang panganib. Anak pala ni Zeus yun, hindi napigilan ni Xiaolan ang mapaiyak. Kahit na matagal na siyang wala sa madilim na mundo, narinig na rin niya ang reputasyon ni Zeus.
Gayunpaman, pagkatapos marinig at marinig, hindi naisip ni Shaolan na isang araw ay kakain ang biolohikal na anak na babae ni Zeus sa kanyang restaurant at matapang natutulungan siya. Kapag ang gayong figure na nakatayo sa tuktok ng pyramid ay lumitaw sa totoong buhay, ito ay palaging magdadala ng isang malakas na pakiramdam ng hindi katotohanan. Kung tutuusin, iba ang madilim na mundo sa kanluran sa China. At kitang-kita pa rin ang stratum dito. Tulad ni Zeus at ng 12 Diyos. Sila ang halos namumuno sa itaas. Sa mata ng maraming mababang antas na mersenaryo, halos maitutulad sila sa mga lumang Diyos na hindi kumakain ng paputok. Pagaman ito ay isang maling pagbabasa, tiyak na ipinapakita nito kung ano talaga ang iniisip ng mga taong ito tungkol sa mga Diyos. Ang 4 na salita na hindi naaabot ay maaari ding itumba sa ungrounded sa ilang lawak. Kung ang binibini na ito ay anak ng Diyos na si Haring Zeus, kung gayon ang pagkakakilanlan ng kapatid na ito, hindi natapos ni Shaolan ang kanyang mga salita. Oo, ano ang pagkakakilanlan ni Surui para maging malapit sa anak ni Zeus? Sa totoo lang, sa puso ni Zhang Yaho, mayroon na siyang hindi tiyak na sagot. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng may sigasig. Kahit sino pa siya, ang makapasok sa anak ni Zeus ay talagang mabuti para sa aming mga incheck. Ang anggulo ng pagsasaalang-alang na ito ay medyo nakakalito pa rin. Sa oras na ito, ang dalawang matanda sa pagpapatupad ng batas mula sa palasyo ng hari ng Diyos ay sabay-sabay na sumigaw. Apollo, ikaw talaga. Nang marinig ito, nagulat si Zhang Yaho, at sa kanyang mga mata ay may hitsura ng gaya ng inaasahan. Matapos malantad ang pagkakakilanlan ni Daniel Sharp, si Zhang Yaho ay nagkaroon na ng ilang mga hula, at sa oras na ito lamang siya natukoy. Ang binata na nakipag-away lang sa tabi niya bilang isang kapatid ay ang Diyos ng araw na si Apollo. Ito ang figurang nakatayo sa tuktok ng pyramid ng buong madilim na mundo. Hindi naramdaman ni Zhang Yaho ang pagkalayo kay Surui dahil dito. Sa halip, sinabi niya na may malinaw na nasasabik na ekspresyon. Ito ang Diyos ng araw. Ito ay isang Diyosa na bigyan tayo ng mga mukha ng incheck. At sa oras na ito, si Surui ay nakatayo sa gitna ng kalye, nakatingin sa dalawang elder na nagpapatupad ng batas, at nakangiting sinabi. Mukhang mabuti ang dalawang elder. Ang dalawang matatandang iyon ay napakalinaw kay Surui. Walang puot, at puno pa nga ito ng magiliw na panlasa. Salamat sa iyo noong huling pagkakataon, kung hindi, wala sa amin ang nakaligtas. Ngumiti si Surui nang walang pakialam. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhang bagay. Mayroon kaming nakatakdang relasyon upang makilala ang isa't isa. Kung itataas mo ang iyong mga kamay. Ang dalawang nakatatanda ay hindi kailangang maging masyadong magalang. Para sa iyo, ito ay isang bagay ng mga kamay, ngunit para sa dalawang matandang lalaki, ito ay isang pagsajep sa aming mga buhay. Sinabi ng isang elder na nagpapatupad ng batas. Ang aming dalawang kapatid na lalaki ay hindi kailanman gustong magkaroon ng pabor ng mga tao sa buhay na ito, kaya, Apollo, kung ikaw ay may mga paghihirap sa hinaharap, tiyak na tutulong kami. Ang cool talaga ng dalawang senior. Tumawa si Surui. Sa pagkakataong ito, si Daniel Sharp naman ang nataranta. Bilang pinakamatandang babae ng palasyo ng hari ng Diyos, wala siyang ideya na ito ay sa pagitan ni Surui at ng dalawang ito. Ano ang nangyari sa pagitan ng mga elder na nagpapatupad ng batas? Dapat mong malaman na ang dalawang matatandang ito ay tiyak na hindi mababa sa palasyo ng Diyos na hari. Pagkatapos mag-retreat nitong mga nakaraang taon, bihira silang mangako sa iba. Sa oras na ito, hindi ka panipaniwala na nangako siya kay Surui na tutulungan siya ng napakasumpa. Sa pakikinig sa kanilang sinabi, masasabi bang minsang nailigtas ni Apollo ang buhay ng dalawang matatandang ito? Kung nangyari ito ilang taon na ang nakararaan, sa lakas ni Apollo noon, paano may iligtas ang dalawang matanda? Ang huli ay hindi na kailangang iligtas ni Surui. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Mortas na mas lalo pang mawalan ng pag-asa. Dati, dalawang matandang tagapagpatupad ng batas na may mataas na ranggo ang nagsabi ng salitang, pagbaril. Na nagpalamig sa kanyang puso, ngunit ngayon, nang mapagtanto niya na ang binatang ito ay naging Diyos ng araw noong panahon ni Apollo, halos mahulog ang kanyang puso. Sa bangin. Si Mortas ay hindi makakita ng kaunting liwanag, alam niya na dapat siyang matapos. Para sa kanya, ang mga kahihinatnan ng pagkakasala kay Apollo ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa pagkakasala kay Daniel Sharp.
Alam ng mga taong nasa madilim na mundo na tiyak na si Apollo ang pinakasikat. May mga alingaw-ngaw pa na ang hinaharap na Apollo ay malamang na maging kahalili ni Zeus at maging madilim na mundo. Inon. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap sabihin kung si Apollo ay maaaring maging kahalili ni Zeus, ngunit ang pagiging manugang ni Zeus ay halos isang katiyakan. Sa lahat ng mga taon na ito, maliban kay Apollo, walang sino man ang nakipagrelasyon kay Daniel Sharp. Ngunit ngayon, 80% ng mga pinakamatandang babae sa palasyo ng Diyos Hari ay umibig kay Apollo. Hindi talaga alam ni Mortas ang gagawin. Gayunpaman, ang tagapagpatupad ng batas ng pangkat na nagpapatupad ng batas ay mas malala pa sa kalikasan. Kahit na, nanliligaw pa rin siya kay Daniel Sharp noon. Kung alam ni Zeus ang tungkol dito, hindi na niya ito kailangang kainin ng buhay o hiwain man lang. Ang dalawang matanda sa pagpapatupad ng batas ay pinangalanang Lesemba at Melt. Mukhang mas maganda ang mood ng magkapatid sa oras na ito, hindi kasing lungkot noong una silang lumitaw. At lahat ng ito ay dahil kay Surui. Apollo, sa huling pagkakataon na nakita kita, hindi ikaw ang Diyos ng araw. Tila medyo naging emosyonal si Lesemba, masyado kang lumaki. Ito ay isang taos pusong paghanga. Ngumiti si Surui at magalang na sinabi. Ngunit ang dalawang elder ay hindi gaanong mas matanda, mukhang mas masigla sila kaysa dati. Walang magawang sinabi ni Daniel Sharp. Kayong dalawa, what happened in between? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Tumingin si Surui sa kanya, pagkatapos ay tumawa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tila hindi mapigilan. Hindi alam ni Daniel Sharp o ng dalawang elder na nagpapatupad ng batas kung bakit tumawa si Surui. Natatandaan mo ba ang huling beses na sinira ko ang iyong damit? Pinigil ni Suroy Kiyang ang kanyang ngiti at sinabi. Biglang namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp. Sa oras na iyon, pumunta si Daniel at maraming mersenaryo sa mga bundok para subaybayan si Surui. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang nila nakita si Surui. Ngunit sinilip din ng huli si Daniel Sharp sa lawa sa pamamagitan ng saklaw ng sniper rifle sa kalagitnaan ng pagligo, sinira pa ng lalaking ito ang lahat ng damit na isinuot ni Daniel Sharp. Baybayin na may mga bala. Pagkalabas ng huli sa pond, wala na talagang damit na maisusuot. Ibig sabihin, mula noong panahong iyon, ang dalawang tao ay nagsimulang ganap na hindi magkasundo sa isa't isa. Iyan ba ang isang beses na nakilala mo ang dalawang matanda? Tanong ni Daniel Sharp. Pagkatapos kitang paalisin, nagkataon na nakasalubong ko sila, kaya ibinaba ko sila sa bundok, sabi ni Surui. Napakasimple ng sinabi niya, pero kung gaano kakilig at kakomplikado ang proseso, mahirap isipin. Sinabi ni Mel. To be precise, we met with serious injuries. Nagpakita rin ng alaala si Lesemba. Noong oras na iyon, nagkita kami ni Melt, lahat kami ay nasugatan ng kalaban, at kung hindi sumipot si Apollo, natatakot ako na hindi kami makakababa ng bundok. Buhay! So strictly speaking, this is really a life-saving grace. Maging mas tiyak, makinig sa pangkalahatan ng sinabi ng dalawang matatandang ito. Hindi maiwasang magtanong ni Daniel Sharp. Nang maisip niyang may kinalaman sa kanya ang bagay na ito, hindi niya maiwasang ma-curious. Idinagdag ni Surui. Ang bagay na ito ay isang mahabang kwento. Anyway, if I have time, I can tell you slowly. Nagtaas ng kilay si Daniel Sharp. Okay lang yan, pupunta tayo sa United States, at may oras tayong makinig. Agad na nanlaki ang mga mata ni Surui. Ano ang sinabi mo? Pumunta sa Estados Unidos. Sino ang gustong makipag-usap sa iyo? Pupunta sa Amerika. Nagkibit balikat si Daniel Sharp. Siyempre ikaw. Kailan ako nangako na sasama ako sa iyo sa Amerika? Anong international joke ang ginagawa mo? Galit na iniunat ni Surui ang isang kamay at tinakpan ang noo ni Daniel Sharp. Wala kang lagnat, bakit may kapansanan ka sa pag-iisip? Ang mainit na palad ni Surui sa pagpindot sa kanyang noo. Pakiramdam ni Daniel Sharp ay napakaginhawa, at isang mainit na init ang naililipat sa kaibuturan ng kanyang katawan sa pamamagitan ng palad ni Surui. Sa gayong tao sa kanyang tabi, tila ang lamig ng Alps ay hindi maaaring maging sanhi ng anumang pagsalakay. May lagnat ka lang, at kung gusto mong maging brain dead ka. Galit na sabi ni Daniel Sharp, at pagkatapos ay hinampas si Surui sa kamay, ngunit ito ang paggalaw ay hindi masyadong malakas, hindi sapat para buksan ang kamay ni Surui.
Gayunpaman, ang mga aksyon ng dalawang taong ito ay tila napakakilala sa iba. Sa init ng ulo ni Daniel Sharp. Kung ibang tao ang maglalakas loob na hawakan siya ng ganito. Nakakainip talaga siyang mabuhay. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Surui na maiinis kapag hinawakan niya ito ng ganito, ngunit sa halip, nagseselos siya. Mukhang in love ka. Ang dalawang matanda sa pagpapatupad ng batas ay mula sa nakaraan. Nang makita ko ang sitwasyong ito, hindi ko maisip kung ano ang nangyari. Gayunpaman, kung mapapantayan ng isa si Daniel mula sa buong madilim na mundo ang binata ni Sharp bilang karagdagan sa pamilyang Atlantes na si Castilan, ay maaaring si Apollo din. Ang pag-ibig ni Castilan kay Lolita ay isang bagay na halos alam ng lahat. Kaya siya at si Daniel Sharp ay walang drama. At ngayon, pinapanood ang huli at si Apollo ay mukhang malapit, ang resulta ng bagay ay napakasimple, ang sikat na bulaklak ay magkakaroon ng may-ari nito. Tumingin si Daniel Sharp kay Surui. Nakalimutan mo bang nangako ka sa reunion ko sa kolehiyo? Hindi ko nakalimutan, nangako nga ako sa iyo, pero, parang may na-realize si Surui, at biglang naging exciting ang ekspresyon niya, sa United States kaya ang meeting place ninyo. Kabanata 2445. Ang most wanted na Chinese na sundalo. Sa wakas naliwanagan ka na. Si Daniel Sharp ay may tusong tingin sa kanyang mga mata. Tama ka, ang lokasyon ng pulong na ito ay nasa Estados Unidos nga. Pupunta ako. Tinampal ni Surui ang kanyang noo. Hindi mo sinabi na nasa Estados Unidos ka. Hindi ka nagtanong. Nakangiting sabi ni Daniel Sharp. Anyway, pumayag ka na. Kaya huwag mo nang isipin na babalikan iyon. Hindi mapigilan ni Surui na maramdaman na niloloko siya. Ito ay hiniling ni Daniel Sharp kay Surui na samahan siya sa party ng kanyang mga kaklase sa kolehiyo, ngunit hindi niya sinabi kung saan ang party. Ngayon parang sinasadya ng magaling na babae ni Zeus. Mula sa Europa hanggang sa Estados Unidos. Napakahaba ng paglalakbay at mahaba ang paglalakbay. At mas mabuting magkaroon ng kumpanya ng Surui kaysa sa isang tao kaya, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit nagayo si Daniel Sharp ng helicopter para sunduin ang Surui. Para ipaalala sa kanya na pinatay niya ang unang kabanata ng Templo ng Kamatayan, ngunit hayaan siyang samahan siya sa Estados Unidos. Ngayong pumayag na si Surui, kahit na gusto niyang balikan ito, hindi niya magagawa. Nang makita si Surui na nagpipigil ng hininga, ngumiti si Daniel Sharp. Kailan ang flight? Tanong ni Surui. Aalis para sa airport bukas, na may maagang flight kinabukasan, sagot ni Daniel Sharp. Galit na sinabi ni Surui. Bakit hindi ka makapag-ayos ng pribadong jet? Ayokong maging masyadong high profile. Sinabi ni Daniel Sharp. Sa aking mga kaklase, walang nakakaalam ng aking pagkakakilanlan. Kung hindi ka high profile, kailangan kitang samahan sa paghihirap. Ang tono ni Surui ay tila napakalungkot. Lalong nabigla ang dalawang matanda sa pagpapatupad ng batas. Kasi, inside and out, halatang hinahabol ni Daniel Sharp ang ritmo ni Surui. At tila nag-aatubili si Surui. Diyos ko, hindi ka pani-pani walang may hinahabol na lalaki ang panganay na ginang ng palasyo ng mga Diyos. Alam ni na Lesemba at Melt na hindi na sila karapat-dapat na maging bongilya, kaya nagpaalam na sila. Ngunit sa sandaling ito, biglang gumapang si Mortas, niyakap ang hita ni Surui, at tuwang-tuwang sinabi, Apollo, Lord Apollo, mangyaring iligtas ako. Bakit kita ililigtas? Si Surui ay nagpakita ng panunuya. Ako, hindi masabi ni Mortas kung bakit, gusto lang niyang kumapit kay Surui, ito ang kanyang life-saving straw. Labis niyang nasaktan si Daniel Sharp, ngunit ngayon ay nakikinig na lamang si Daniel Sharp sa mga salita ni Surui, kaya kitang-kita ang sanhi ng relasyon. Hanggat mapapatawad ni Surui ang kanyang sarili, may iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, paano makukuha ni Surui ang gusto niya? Sa tingin mo kaya kitang paalisan sa ugali mo kay Daniel? Malamig na sabi ni Surui. Napakalupit at madyugo ang uri ng mga salitang, paglalaslas sa bundok gamit ang mga bala, hindi ito kayang tiisin ng sinuman. Si Surui ay isa ring mabuting kaibigan ni Daniel Sharp. Paano kaya siya magagalit? Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Daniel Sharp. Si Surui ay nagpapanatili sa kanya ng labis, na labis siyang nasiyahan. Kahit gaano kalakas ang isang babae, natatakot ako na siya ay magpakasawa sa mga ganoong salita.
May malalim na kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Mortas. Ibalik ito sa pangkat na nagpapatupad ng batas. Utos ni Lesemba. Pagkaalis ng lahat ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas, naramdaman pa rin ni Xiaolan na siya ay nasa panaginip. Parang hindi totoo ang nangyari kanina. At alam ni Zhang Yaho na mula ngayon, walang maglalakas loob na guluhin ang kanyang restaurant sa lungsod ng kadiliman. Piruin mo, kasama ang anak ni Zeus at ang Diyos ng araw na si Apollo na personal na umalalay sa kanya, basta ang sinumang nakarinig ng bagay na ito, sino ang pupunta sa pinto ng hindi napapansin. Gayunpaman, hindi nilayo ni Zhang Yaho na gumamit ng ganoong kapangyarihan, tumingin siya kay Su Rui na naglalakad palapit sa kanya, puno pa rin ng pananabik ang kanyang mukha. Hoy, kapatid, binibigyan mo talaga kami ng mukha ng mga inchik. Sa madilim na lungsod kung saan bihirang lumitaw ang mga mukha sa silangan, ang katayuan at mga aksyon ni Su Rui ay nagpalaki kay Zhang Yaho. Sino ang nagsabi na ang mga inchik ay hindi maaaring maging? Tingnan mo si Apollo. Nakangiting sinabi ni Su Rui. Hindi ko sinabi ang antas ng pagkakakilanlan noon, naramdaman kong hindi ito kailangan, ngunit kinailangan kong ihayag ito. Naunawaan ito ng husto ni Zhang Yaho, sinabi niya. Ang pagkakakilanlang ito ay dapat na ibunyag ng mas maaga. Kung hindi, ang grupong ito ng mga tao ay hindi magiging napakayabang. Kung tayong mga inchik ay maaaring mapilipit, maaari rin tayong magkaroon ng lugar sa lungsod ng kadiliman. Ito ay ganap na nagsasalita. Salamat sa Su Rui ngayon, kung hindi ay maaaring nasa malaking problema ang kanilang restaurant, at maging ang buhay ng mag-ama ay maaaring nasa panganib. Ngumiti si Su Rui. Brother Yaho, pumasok tayo at mag-usap. Sige. Napagtanto ni Zhang Yaho na maaaring may mahalagang sasabihin si Su Rui sa kanyang sarili, kaya't tumango siya. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong sa akin. Pinuhusan ni Zhang Yaho si Su Rui ng isang baso ng alak pagkatapos maupo. Tumawa si Su Rui. Oh, sabihin mo sa akin. Dapat tanungin mo ako kung gusto kong sumali sa templo ng araw sa susunod. Si Zhang Yaho ay napakatalino. Tumawa si Su Rui, tumango siya at umiling muli. Tama ka sa bahagyang, ngunit hindi ganap na tama. Paano? Dumating din si Zhang Yaho na interes. Tanungin ko muna kung gusto mong sumali sa templo ng araw, sabi ni Su Rui. Nakikita niya na si Zhang Yaho ay hindi sanay na mamuhay ng mapayapang buhay. Lahat ay veterano ng huaksiya, at galit na galit siya. Nais ding tulungan ni Su Rui si Zhang Yaho. Hindi ako masyadong bata, kaya kung sasali ako sa Temple of the Sun, natatakot ako na hindi ako makakapagambag ng marami. Sinabi ni Zhang Yaho. Bukod dito, ang aking anak na babae ay kasama ko pa rin, at magiging mas abala na sumama sa iyo. Naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Su Rui, alam niyang ang pangunahing konsiderasyon ni Zhang Yaho ay si Xiaolan. Napakalakas pa rin ang kakayahan ni matandang Zhang. At natatakot ako na hindi siya hihigit sa 12 guards. Bukod dito, sa paghusga sa kanyang pisikal na estado, hindi siya magkakaroon ng anumang mga problema pagkatapos maglaro ng isa pang 10 o 8 taon. Sa kasong ito, hanggat handa siya, maaari siyang maging pinakamalakas na veterano sa templo ng araw. Lubos kong iginagalang ang iyong mga kagustuhan. Ngunit kahit na hindi ka sumali sa Sun Temple at magpatuloy sa pagbubukas ng isang restaurant, maaari kong hayaan ang Sun Temple na kumuha ng maliit na stake sa iyong restaurant. Nakangiting sabi ni Su Rui. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Zhang Yaho. Siyempre alam niya na tinutulungan siya ni Su Rui. Kung ang Sun Temple ay isang maliit na bahagi ng mga pagbabahagi, nangangahulugan ito na ang restaurant na ito ay ganap na makakaasa sa malaking puno ng Sun Temple mula ngayon. Bagamat pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, wala nang sino man sa lungsod ng kadiliman ang nangahas na guluhin siya. Ngunit maaaring may mga lalaki pa rin na hindi imulat ang kanilang mga mata upang tamaan ng baril. Ngunit kung maisusulat ng restaurant na ito ay ang industriya ng Sun Temple, kaya walang manggahas na maging mapangahas. Ang mga mersenaryong darating para kumain ay dapat kumilos ng maayos. Ang sino mang maglakas loob na magkamali ay magkakaroon ng problema sa templo ng araw. Tiraw ang masayang personalidad ni Zhang Yaho. Sa oras na ito, medyo nahihiya din siya. Sabi ko kuya, sobra-sobra na talaga ang ginawa mo para sa akin, at nahihiya ako dito. Hinawakan ni Su Rui ang baso sa kanya.
Huwag kang mag-isip ng ganyan, kailangan pa kitang tanungin. Ano bang gusto mo, basta kaya ko, wala na talaga. Tinapik ni Zhang Yaho ang kanyang dibdib. Napakasimple lang. Gusto kong tulungan mo akong makipag-ugnayan sa mga dati kong kasama at tanungin sila kung gusto nilang pumunta sa madilim na mundo para kumita ng pera. Nakangiting sinabi ni Surui. Ang bawat tao ay nagretiro na mula sa nakababahalang buhay ng hukbo, tiyak na maraming lugar na hindi nakasanayan, kung handa silang pumunta, sisingilan ko hanggat dumating sila. Ang ilang mga tao ay naghahangad ng isang matatag na buhay pagkatapos ng digmaan, habang ang iba ay sanay na sa mahihirap na araw, kapag walang gawaing dapat gawin, ay maaaring hindi komportable. Gusto ni Surui ang isang tulad ni Lao Zhang, na hindi gusto ang katatagan at mayroon pa ring malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pamilyar si Surui sa mga espesyal na puwersa sa buong mundo. Ngunit nagtitiwala lamang siya sa mga sundalo ng China. Sa malakas na lakas sa pakikipaglaban, mahigpit na disiplina, at masipag na pagsasanay, hindi talaga ito may kukumpara ng ibang bansa. Ang bagay na ito ay nasa akin. Sinabi ni Zhang Yaho. Nahanap mo na ang tamang tao. Marami akong kilala na veterano ng Huaxia Special Forces. Kung tumalikod ako at kamustahin. Baka pwede akong mag-organize ng team para sa iyo. May paparating na regiment. Nakangiting sabi ni Surui. Masyadong exaggerated ang isang regiment, magiging excited akong magkaroon ng kumpanya. Sa oras na ito, sumingit si Daniel Sharp, ikaw ay nagsasalita tungkol sa isang sensitibong paksa, kailangan ko bang iwasan ito? Sa katunayan, ang paksang ito ay talagang napakasensitibo, dahil ang templo ng araw ay lalawak. Walang sino man sa mga puwersa ng Diyos ang gustong makakita nito. At ganoon din ang nangyari sa palasyo ng Diyos na hari, gusto nilang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan ng lahat ng partido at hindi pa hintulutan ang balanse na maging bias. Ngunit ngayon, sa panig ni Apollo ang bigat ng mga Diyos ay halatang mas mabigat kaysa sa ibang mga Diyos. Kung ito ay magpapatuloy, ang matatag na pattern ng 12 pyramid sa madilim na mundo ay ganap na masisira. Maaaring magkunwari si Daniel Sharp na hindi ito pinansin kaya naman nagtanong siya. Sa hindi inaasahan, ang sagot ni Surui ay lalong nagpasaya sa kanya. Hindi mo kailangang iwasan, dahil ikaw ay sa iyo. Nakangiting sabi ni Surui. Ang sarili kong mga tao. Ngumiti si Daniel Sharp, pagkatapos ay tinapik ang sarili sa dibdib. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Kahit na ang kanyang kasalukuyang posisyon ay napakaangkop, ngunit Daniel Sharp ay ganap na hindi pinansin ito. Si Surui ay lubos na nagtiwala sa kanya, na naging dahilan ng magandang pakiramdam ni Daniel Sharp. Pumalik ako at sinubukan kong makipag-ugnayan. Ngunit hindi ko alam. Para saan ba ang gusto mo sa napakaraming veterano ng Huaxia? Tinutulungan mo lang ba talaga silang kumita ng pera para maitaguyod ang pamilya nila? Muling tanong ni Zhang Yaho. Bilang isang inchik, mas angkop na gawin ang isang bagay. Umiling si Surui. Minsan ang plano ng matandang pinuno na bigyan ako ng isang gawain. Ngunit pagkatapos na maging matatag ang sitwasyon doon, hindi niya ito ipinatupad. Bagamat hindi malinaw na sinabi ng mga pinuno, nahuhulaan ko kung ano ang gagawin nito. Pagkatapos ng isang paghinto, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ngayon, ang sitwasyon doon ay tila hindi matatag muli. Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Yaho sa dalawang kinang. Naiintindihan ko.